May pagkakataon na message niya ako at nakikipagkita pa rin. Pero sinabi ko sa kanya na nagbabagong buhay na ako. Hindi ko alam kung kinarma ba ako or malas lang talaga ako sa pag-ibig. Kasi yung naging boyfriend ko is sariman loloko at inutangan pa ako. Meron akong nakilalang guys sa dating section dito sa Facebook. Ayoko pa noon ng commitment kaya naging setup namin ay friends with benefits. Medyo stress ako sa pamilya kaya kahit ayaw ko ay pinasok ko ang ganong setup. Maraming beses na may nangyayari sa amin at parang nawawalan na ako ng gana. Dahil sinabi niyang mag-threesome kami at yayain ko daw yung best friend ko. Init yung ulo ko ng time na yon kasi walang kaalam-alam yung kaibigan ko sa pinagagagawa ko. Kaya kung babasusin ng kaibigan ko ay ako na lang. Sa inis ko ay binala ko siya sa Facebook para na rin matapos na yung kabulastugan namin. Kaso hindi ko siya matiis. Kaya naman sinearch siya sa Facebook para i-unblock sana pero nagulat ako sa akin nakita. Dalawang account ang lumabas. Isang sa kanya at isa naman sa pinagsamang pangalan niya at ng babae. At mas nagulat ako nung inisto ko yung account na yun. May picture na magkasama sila nung Pasko with the fam niya at iba pa. Sobrang galit ko sa kanya at naiinis ako sa sarili ko. Akala ko kasi na pwedeng maging kami, aminin ko man or hindi. Ay nagustuhan ko na rin siya kaya tinatanong ko sa sarili ko kung pumayag ba ako sa commitment kung magiging kami kaya. Simula na nilagi ko nang ini-stalk yung account na yon. Tinitignan ko yung mga bagong picture nila together at minsan hinihiling kong maghiwalay na sila. Sa bawat pag-stalk ko sa account na yon ay marami akong nalalaman sa kanila. Pero napapaisip ako na more than 1 year ko na siyang kilala noong time na yon. At sinabi niya sa akin na 2 years na siyang single. How come na nag-celebrate sila ng anniversary nila? Doon na pumasok sa isip ko na matagal na siyang nagloloko sa girlfriend niya. At sa halip na mainis ako sa babae ay naawa ko kasi napunta siya sa lalaking manloloko. Kaya naman tinigil ko na ang hilingin na mapasakin siya at maghanap na lang ng sariling jowa. May pagkakataon na message niya ako at nakikipagkita pa rin. Pero sinasabi ko sa kanya na nagbabagong buhay na ako. Pero hindi ko alam kung kinarma ba ako or malas lang talaga ako sa pag-ibig. Kasi yung naging boyfriend ko ay isang manloloko at inutangan pa ako. Kaya naman nung minsan na nag-message siya sa akin, ay sa kanya ko naibunton ang lahat ng galit ko sa ex ko. Pinaalam ko na rin sa kanya na alam kong may girlfriend na siya at nag-propose na siya. Tinanong ko siya kung hindi ba siya satisfied sa girlfriend niya at kailangan niya pa ba ng ibang kipay. Sabi naman niya satisfied siya. Naiinis ako kasi paanong nagagawang manloko ng ibang lalaki para lang makatikim ng ibang Sa ngayon ay magto 2 years na akong walang natatanggap na message mula sa kanya. At ang alam ko, umuwi na sila sa kanilang probinsya. May isa na silang anak at buntis na naman yung fiancé niya. Ini-stalk ko pa rin yung account na yon hindi para makita siya kundi para i-check yung mag-iina niya. Nasa akin pa rin kasi yung conversation namin at minsan ay napapaisip ako kung sasabihin ko ba dun sa babae kung gaano kakate yung boyfriend niya. Ano ba sa tingin nyo? Letter sender, Laika. Siguro itulog mo na lang yan, oo. Kasi 2 years na, Mima, hindi ka pa makamove on. Kung hindi ka pinalad kay Cupido. So, dapat ba yung mindset mo, damay-damay na to? Huwag kang bitter. Magdadalawa na yung anak ng lalaki. At 2 taon ka na rin niyang hindi kinokontak. So, bakit pa nagpuputok yung butchi mo? Una sa lahat, payag ka na friends with benefits kayo. Nag-agree ka sa status nyo kasi na-stress ka kamo sa pamilya mo. Kaya napilitan ka kuno at ayaw mo ng commitment, diga. Tsaka teka, saan mo ba nakilala, diga, sa dating app? Kung hahanap ka ng lalaking seryoso, suntok sa buwan kung makakapulot ka dyan ng matino. At bago ka magpaka-bitter dyan, napakalino ng status nyo na walang kayo. So bakit ngayon parang umaakto ka na parang jowang iniwan? Para kang si Ann Curtis dun sa No Other Woman. Na nagwawalang maigi kasi nagpakahopya pero nabokya. Mima 2 taon na, until now ba hindi ka pa makamove on? Na dahil lang sa dinamdam mong hindi mo na paglabanan, maghihimuto ka at may babalakin ka hindi pa. Hindi ka makafocus sa sarili mo kasi nagtuturn into ampalaya ka. Baka naman gusto mong lumaya, hane. Focus sa self, mag-grow, wag itali ang sarili sa hindi naman worth to keep. Pag ginago ka, let go na, wag kang tanga.